Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang part 2 ng ating story. Umaga ng linggo. Wala akong pasok. Kagagaling ko lang mula sa pagja-jogging sa City Hall ng Mandaluyong. At matapos makapagpahinga, ay nag-shower muna ako at nagkulong sa kwarto ko upang magbasa-basa ng libro. Napatingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ko ang bintana ni Mabel, ngunit alam kong wala pa siya sa kwarto niya. Marahil ay katulong ng mami niya sa gawaing bahay. Simula nung makita ko ang lahat kay Mabel, ay araw-araw ko nang inaabangan ang pagbibihis niya mula sa aking bintana. Bandang 4:00 o 5:00 ng hapon, nagsishower si Mabel. Matapos niyang makapagpahinga galing sa eskwela. Napag-alaman ko rin mula sa kapatid niyang si Ronron na regular pa rin palang may milagrong nangyayari sa kanila ni Jude tuwing linggo ng hapon. Dahil umaalis ang mami nila tuwing linggo upang bisitahin ang kapatid nito sa Marulas. Ang boyfriend naman ni Mabel na si Scar ay umuuwi ng Laguna tuwing weekends upang makasama ang pamilya nito at babalik naman ng Lunes ng umaga dahil may pasok sa universidad. Si Rondro naman ay hinahayaan lang ni Mabel na makipaglaro sa mga kapitbahay upang masolo nila ni Jude ang kanilang bahay. At doon nabuo ang plano sa isip ko kung paano ako makakaisa kay Mabel. Matapos mananghalian ang araw na yun, ako na ang naghugas ng mga plato bago umakyat muli. Nasa bahay na namin ang ilang kalaro ng mga pinsan ko, kapatid at mga pamangkin. Kasama na si Ronron na nang makita ako ay medyo napapangiti-ngiti pa. Baklita talaga? Sa isip-isip ko. Umakyat na ako ng room ko at naglock ng pintuan. Hihiga na sana ako nang matanawan ko si Mabel sa silid niya. Nakaharap sa salamin at nagsusuklay ng buhok. Wala siyang suot na kahit na anong pang-itaas. Pinatay ko ang ilaw ng kwarto ko at bahagya kong itinikom ang bintana upang hindi ako mapansin ni Mabel. Napaka-sexy talaga niya. Makurba ang bewang at makinis ang balat. Unti-unti akong nadala sa kamandag niya. Maya-maya, pumihit siya ng tayo at humarap sa damitan niya. Naghahanap marahil ang maisusuot. Lalong napagmasdan ko ang harapan ni Mabel at lalong nagising ang diwa ko. Napahaplos tuloy ako sa loob ng shorts ko habang pinagmamasdan ang dalagang si Mabel. Ngunit nakahanap na siya ng isusuot mula sa kanyang damitan. Isinuot niya ang puting blouse na yon at napansin kong hindi na siya nag-abalang magsuot pa ng pang-ilalim. Dali-dali na siyang bumaba. Bigla ko tuloy na alala na linggo pala ngayon. At ngayon, ang dating ni Jude sa bahay nila upang pagsawaan na naman siya. Nahiga akong muli at nag-isip-isip. Ito na ang tamang panahon para sa plano ko. Pupuntahan ko na si Mabel. Naghintay ako ng mga ilang minuto at maya-maya nga ay narinig ko na ang mga kalabog ng mga paa ng mga pamangkin ko, pinsan, mga kapatid ko at ang kanilang mga kalaro. Alam kong naglalaro na sila ng taguan sa buong bahay. Bumangon ako at binuksan ng bahagya ang pintuan ng silid. Sinipat-sipat ko ang hallway. Maya-maya, natanaw ko nang naglalakad ang batang baklitang kapatid ni Mabel. Psst! Mahinang sitsit ko. Lumingali nga si Ronron. Uy! Muli kong tawag sa kanya.
Luminga siya uli at nakita niyang nakadungaw ako mula sa maliit na awang ng pintuan. Sinenyasan ko si Ronron. Tumingin muna siya sa paligid upang siguruhing walang tao at saka lumapit at pumasok siya sa room ko tsaka ko isinara na ang pintuan. Bakit po kuya? Painosenteng sabi pa niya. Naalala mo yung pinag-usapan natin tungkol sa ate mo last time? Tanong ko. Tumango siya. Ngayon na natin gagawin ang plano. Ang sabi ko. Akala ko naman kung ano na eh. Ang sabi pa ng baklita. Alam kong may nais siyang ipakahulugan, ngunit hindi ko na yon pinansin pa. Tumingin ako sa bintana. Ano oras pa pumupunta si Jude sa inyo? Tanong ko. Maya-mayang konti po. Basta pag may bike na dyan sa tapat namin, andyan na yun. Nakangusong wika pa niya. Tumingin ulit ako sa labas. Ang tagal naman. Naghintay ako sa bintana. Tangina, excited na talaga ako kay Mabel. Nang biglang naramdaman kong humaplo si Ronron sa shorts ko. Nakabukol po kasi kuya eh. Bilang wika niya. Tumigil ka nga. Nare-reserba ko to para sa ate mo, no? Saway ko sa kanya. Mamaya pa naman yun eh. Depensa pa niya. Basta. Wag kang makulit. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mabel. Pumasok siya sa silid niya at tila may hinahanap. Pinagmasdan ko siya. Napakaganda at nakakatakam talaga siya. Bigla kong naramdamang ibinaba ng batang si Ronron ang zipper ng shorts ko. Sasawayin ko sana siya nang makita kong napatingin sa akin si Mabel at kumaway. Kumaway din ako at ngumiti. Kalahati ng sarili ko lang ang kita mula sa kinatatayuan ko. Hindi nakita ang mula sa bewang ko pababa, kaya hindi din kita ni Mabel ang kapatid niyang baklita na nag-uumpisa ng magpakasasa sa akin. Kumusta? Badi ni Mabel. Okay naman. Ito, busy sa work. Ikaw, kumusta school? Wika ko naman. Ayun, need mag-review. Lapit na finals eh. Tumalikod siya sa akin at tila may hinahanap sa ilalim ng higaan niya. Napayuko siya at bahagya kong nasilayan ang nakakaakit na likuran niya. Napalunok na lang ako. Mukhang may hinahanap ka yata. Tanong ko kay Mabel. Oo, hindi ko kasi makita dun sa babae. Alam ko nandito lang yun sa room ko eh. At sinunod niya namang buksan ang bag niya. Ayun, nakita ko na. Ang sabi niya. Hindi nakaligtas sa mata ko kung ano yung kinuha niya mula sa bag niya. At dali-daling binulsa. Isang kahong proteksyon yun para iwas buntis. Napangiti na lamang ako. Oh, paano? Bababa muna ako, Romela. May gagawin kasi ako sa babae. Paalam niya. Sige, sagot ko naman. Alam ko naman kung anong gagawin niya eh. Saktong paglabas niya ng kwarto ay natanaw ko ang isang bike sa gilid ng bahay nila sa labas. Andiyan na si Jude. Bahagya akong itinulak si Ronron para tumigil na. Ano ba? Sabi ko diba nire-reserba ko to para sa ate mo? Medyo asal na wika ko. Saglit lang naman, kuya eh. Malungkot na sambit niya. O siya, next time, sabi ko. Nga pala, natanaw ko na yung bike ni Jude sa labas ng bahay niyo. Alam mo nang gagawin mo ang utos ko. At patabog siyang lumakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas ng pinto, ay kinurot ko ng bahagya ang bewang niya. Next time, pagbibigyan kita ulit, okay? At kumindat pa ako. Promise yan, kuya. At bahagya pa siyang kinilig. Oo na, puntahan mo na sila. Gawin mo na yung sinabi ko
at gumuhit ang pilyo ngiti ko sa labi. Agad naman akong nagpalit ng damit pagkababa niya. Sandong puti na hapit sa akin ang sinuot ko. Hulmado sa sando ang matipuno kong katawan. Aakitin ko si Mabel. Sa isip-isip ko. Tapos ay lumabas na ako ng room at bumaba. Tinungo ko ang bahay ni Mabel at naabutan ko si Ronron na kumakatok sa pintuan nila dahil nakalak yun. Ate! Ate! Tawag ni Ronron kay Mabel sa labas ng bahay. Hindi nagtagal, ay bumukas naman ang pintuan. Bumungad si Mabel na nakapamewang. Medyo nagulo na ang buhok at nakalilis ng kaunti ang damit. Oh, anong kailangan mong bata ka ha? Urirat ni Mabel sa kapatid at halatang naiinis. Kukuha lang ako ng pamalit na damit. Basa na ng pawis yung likod ko eh. Pagsisinungaling ni Ronron at dumiretso siya sa loob ng bahay. Pumasok din si Mabel. Dinungaw ko sila sa bintana sa gilid ng bahay. Nakita kong nakaupo si Jude sa sofa sa sala. Gagong yun. Sa pagmamadali yata, hindi na napansin baligtad ang t-shirt niya. Oh, Kuya Jude, andito ka pala? Puna ni Ronron kay Jude. Si Mabel ang sumagot. Di ba talaga namang nandito siya tuwing linggo ng hapon? Dahil nagpapaturo akong maggitara. Pagtatry pa nito. Oo nga naman Ronron. Hindi ka pa ba nasanay na pumupunta ako dito tuwing linggo ng hapon? Nakangiting wika naman ni Jude. Hindi naman po sa hindi sanay. Kuya, kaya lang kasi, nakasalubong ko po yung pinsan nyo at hinahanap po kayo sa akin. Pagsisinungaling ni Ronron. Ayos, ito na ang plano ko. Nagkatinginan sina Mabel at Jude. Ha? Bakit daw ako hinahanap ng pinsan ko? Kasi daw po hinahanap daw po kayo ng tatay nyo. Dahil kailangan daw po niya ng katulong dun sa hardware nyo. Galit na galit nga raw po eh. Sabi ko naman sa pinsan nyo andito ka sa amin tuwing linggo para sa guitar lesson ni ate. Dagdag pa ni Ronron. Anong sabi ng pinsan ko? Tanong ulit ni Jude. Ayun, tinatamad daw po siyang magpunta dito eh. Kaya sasabihin na lang daw po niya sa tatay niyo na andito kayo para tatay niyo na lang daw po yung pumunta dito. Sabi ni Ronron. Ako ganun ba? At napatayo si Jude sa kinauupuan. Opo. Umakyat na sa itaas si Ronron para kumuha ng pamalit na damit. Naiwan ang dalawa sa baba. Paano yan? Dismayadong tanong ni Mabel. Pasensya ka na pero kailangan ko talagang pumunta sa store namin eh. Tumakas lang talaga ako kanina. Baliwanag ni Jude. Ha? Paano ko? Tanong ni Mabel. Kailangan ka ba talaga doon? Oo eh. Ngayong araw din kasi yung delivery ng mga supplies namin. Dagdag pa ni Jude. Ano ba yan? Wrong timing. Inis na wika ni Mabel. Pasensya ka na talaga Bawi ako next time. O paano? Uwi muna ako Sorry talaga. Paumanhi ni Jude. Hay. At napabuntong hininga na lang si Mabel. Bago tuluyang lumabas ng bahay, ay humalik pa muna si Jude sa labi ni Mabel. Nagtago ako sa gilid ng bahay upang di ako makita ni Jude nung kinuha niya ang bike niya. Nang makalayo na siya, ay sumulyap ulit ako sa loob. Saktong pababa naman si Ronron. Oh, asa na si Kuya Jude? Usisa nito. Di umuwi na sa kanila. Asar at pasigaw na sabi ni Mabel. Tapos ay padabog itong umakyat sa itaas. Lumabas si Ronron sa kanila at ngumiti sa akin. Kinindatan ko naman siya at sinenyasan na bumalik na muna sa bahay namin upang makipaglaro. At syempre, upang masolo ko si Mabel. Bago kumatok, nagbilang muna ako ng 10 at huminga ng malalim. Ito na yun.
Sabi ko sa sarili ko. Tao po! Tao po! Tawag ko habang kumakatok sa pintuan ni na Mabel. Tao po! Inulit ko ang pagtawag. Maya-maya'y narinig kong bumaba na si Mabel. Sandali lang, sagot niya. At tapos ay binuksan niya ang pinto. Oh, Romel, ikaw pala. Tuloy ka. Anong sadya mo? Suot pa rin ni Mabel ang manipis niyang blouse at halata ko pa rin ang mga tinatago niya. Tumalikod siya at sumunod ako papasok sa loob. Hinahanap ko kasi yung pamangkin kong si Noyem. Hinahanap kasi ni ate ko eh. Baka ako kasama ng kapatid mo. Pagsisinungaling ko. Uso pala yung hanapan ng tao ngayon ano? Natatawang sambit niya. Ha? Wala yun. Wala din si Ronron dito eh. Kakalabas lang. Alam ko nga nasa inyo yun pag ganitong oras eh. Sagot niya. Ganun ba? At napako ang paningin ko sa maputi niyang legs. Napansin naman niya yun at napangiti. Ngunit hindi niya ako sinaway. Sige. Hanapin ko na lang siguro sa ibang bahay. Wala sa sariling wika ko. Ay, teka. Awat ni Mabel. Bakit hindi ka muna mag-juice? Wait lang ikukuha kita sa ref. May halong pilyang sambit niya. At lumakad na nga siya, papunta sa kusina. Pero halatang halata ang kapilyahan ng pagkilos niya. Sinadya pa kasi niyang ikembot ang bewang habang dahan-dahang lumalakad. Hindi ako pinanganak kahapon. Kaya alam kong isa lang ang ibig ipakahulugan ng mga kilos niya. Inaakit niya ako. At syempre, hindi ko to palalampasin. Sinundan ko siya sa kusina. Naabutan ko siyang nagsasali ng juice sa baso habang nakatalikod sa akin. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan ko ng dumiskarte. Sinunggaban ko siya mula sa likuran at niyakap ko siya ng dahan-dahan. Tapos ay maingat kong idinampi ang labi ko sa batok niya. Ano ba Romel? Malambing na saway niya pero tila nagustuhan niya. Alam ko namang gusto niya yung mga nangyayari. Ang ganda mo Mabel. Ang sexy mo. Nakakagigil ka. Hindi ko mapigilan yung sarili ko sa'yo eh. Sorry Teka Romel May boyfriend kasi ako eh. Pagkasabi niya yon ay nagtungo ang kaliwang kamay ko pababa sa maikli niyang short. At binukas ko ang zipper noon. Napakagatlabi siya sa kapilyuhan ko. Teka Romel, may boyfriend ako sabi eh. Muli niyang sinabi. Ngunit hindi mo naman kakakitaan ng pagtutol ang mga kilos niya. Alam ko, pero gusto mo bang itigil ko na to? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Bagkus, ay siya na mismo ang nagbaba ng maikling short niya. Kaya iniharap ko siya sa akin at masuyong hinalikan. Yumakap naman siya sa batok ko at tumugon. Ang lambot ng labi ni Mabel. Napansin kong sinipa niya ang shorts niya palayo. Sa mga sandaling yun, ay lalo akong nanggigil kay Mabel at halos mapapikit siya ng gusto sa akin. Sa puntong yun, ay wala na akong pakialam sa kahihinat na nito. Ang mahalaga sa akin ngayon ay matugunan ko ang pangangailangan naming dalawa. Wait, huwag dito. Doon tayo sa kwarto ko. Biglang pagpigil niya sa akin. At di na nga ako nag-aksaya pa ng panahon. Binuhat ko siya at dinala sa taas. Ibinaba ko siya nang makarating kami sa silid niya. At dumiretso siya sa bintana upang isara yun habang ako naman ay inalis na rin ang sando ko. Wow! 6 packs! Wika niya nang makita ang katawan ko, sabay ngumiti siya sa akin ng ubod tamis.
Napakaganda ni Mabel. Napaka-sexy, kaakit-akit at talaga namang nakakauhaw. Pinaupo niya ako sa kama niya at pinasandal sa headboard. Relax ka lang dyan, baby boy. Akong bahala sa'yo. Ang pilyang turan pa niya. Tumango na lang ako na parang wala na sa sarili at nakatingin na lamang sa kagandahan niya. Maingat niyang binaba ang short ko. Hinila niya yun pababa at itinapon na lamang sa sahig. Bumungad kay Mabel ang pinagmamalaki ko sa sarili ko. Tangina, grabe to, Romel. Ang laki niya na. Manghang-manghang wika niya. Para akong mababaliw sa mga sandaling yun. Dahil alam kong malapit ko na talagang makuha ang gusto ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito, Romel. Walang panama yung kay Iskara. Pati yung kay pinutol niya ang sasabihin. At halatang nadulas. Pati yung kay, usisa ko. Wala. Ibig sabihin, pati dun sa mga naging ex ko, palusot pa niya. Napansin kong medyo natigilan siya. May problema ba? Tanong ko. Ha? Baka di ko kayanin eh. Medyo nahihiyang sambit niya. Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Promise. Pangako ko pa sa kanya. Sige na nga. Pagpayag niya. Wait lang. At tumingin siya sa akin na parang nag-aalangan. Ano? Pagtataka kong muli. O siya, bahala na nga. At siya nga pala, wag masyado ah. Sa puntong yun ay hinayaan na naming pakawalan ang nararamdaman naming uhaw sa isa't isa. Parang nagiba yung matibay na kama niya sa panggigigil ko. At pansin ko yung paghigpit ng yakap niya sa akin sa tindi ng tinatamasa. Lumipas pa nga ang ilang minuto ay kapwa na kami hingal at pawisan habang nakahiga. Bakas na bakas sa mukha ni Mabel ang panghihina. Ngumiti siya sa akin ng upod ng tamis. Senyales na nadala ko talaga siya sa rurok. Grabe, ang galing mo. Sabi sa akin ni Mabel sabay ngiting muli sa akin. Gumiti rin ako. Next time, hihimatayin ka na sa akin. Ang biro ko sa kanya at sabay kaming natawa. Yumakap siya sa akin at nagawi naman ang paningin ko sa pintuan. Nakaawang yon ang bahagya. Pero sinigurado ko namang inilapat ko ng sarayon kanina. Hindi din nakaligtas sa balintataw ko ang anino sa pintuan na bigla na lang naglaho nang mapatingin ako. Posible bang may nakapanood sa amin? At kung meron, sino? Wala namang tao sa bahay bukod sa aming dalawa eh. Maya-maya ay bumangon na kami at nag-ayos ng sarili. Gumagabi na at parating na ang mami nila. Ako man ay makahinahanap na sa amin. Bago ako lumabas ng bahay nila ay binigyan muna namin ng matamis na halik ang isa't isa. At nang kumalas kami, ay nginitaan akong muli ni Mabel. I'm glad na dumating ka dito sa bahay namin ngayon. Ang sabi niya. Ako rin. So paano? Next time, ayoko nang pupunta dito si Ju tuwing linggo ng hapon ah. Nakangiti ding sabi ko. Ako nang kapalit niya, okay? What the? Pagkabigla niya, ngunit napangiti na lamang siya. Ako na yung pupunta dito every Sunday. Ngayon, pag wala ako o busy, choice mo na kung papupuntahin mo siya. At piningot niya ako sa tenga. Pag-uwi ko ay naligo ako at nahiga. Grabing pagod yun. Pero sulit. Dahan-dahan akong hinila ng antok ko. Ngunit bago ako tuluyang makatulog, ay pumasok na namang muli sa isip ko kung sino ang nakakita sa amin kanina sa pinto ng room ni Mabel habang nag-e-enjoy kaming dalawa. Siguradong meron. Pero sino?
Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story at Merry Christmas po sa lahat ng aming mga listeners. Thank you!